Okay, so this is late upload po, December 16, Saturday, daily episode 3102, 3103, at saka 3104. Masyado ho tayong busy ngayon. Okay, pero sige pa rin tayo, no? Maraming nag-aabang nito. Maraming salamat ho doon sa nag-inbox sa akin. Sa lahat-lahat. Maraming salamat. Tayo, ito, first card. Independent agad. Second card, assertive. At saka yung third is magic. Nako, no, ang hirap nito. Kasi, yung una is naging independent. So, kailangan, no, bago mo makuha kung ano man yung mga inaasa mo sa buhay, no, hinihiling mo. Kasi nagsimula na yung ang tawag doon, yung pagsisimba, 'di ba? Magsimba tayo simbang gabi. So nagsimula na yung simbang gabi. Ngayon sinasabi, no, kung gusto mong matupad ang lahat ng pinapangarap mo sa buhay, una, maging independente ka. So, wag kang umasa sa ibang tao, wag kang umasa sa asawa mo, wag kang umasa sa mga pamilya mo. No, kailangan meron kang sariling diskarte, sariling income, no? Na kahit anong mangyari, kaya mo mag-isa, 'di ba? Ito yung assertive na card, yung pangalawa, na kailangan may enough ka na confidence sa sarili mo. Meron kang sariling inner power na aksyonan, no, kung ano man yung mga gusto mo. So kung nabigo ka man sa mga pinapangarap mo at plano mo sa taong 2023, siguro, no, bago matapos yung taong 2023, planuhin mong mabuti paano mo pa itatawid sa 2024 ang isang sitwasyon na gusto mong magbago. Halimbawa, gusto mong maging masaya, no? Gusto mong maramdaman ulit na buo ka, kumpleto ka, tanggap ka. Ito yung panahon na hindi kayang bilhin ng pera. Ito yung pagkakataon na hindi kayang sayangin. So, yung hinihiling mo is, minsan kasi sa pamilya, or sa bawat isa, hinihiling natin, no, na magkaayos kayo ng pamilya mo, ng anak mo, ng kapatid mo, no? Ganun yon. So, mangyayari lang yon, no? Kung ang bawat isa ay magkakaroon ng aksyon sa sarili niya at doon mo mararamdaman yung magic ng sitwasyon, yung magic ng pinapangarap mong mangyari. Pero, kung ikaw yung tipo ng tao na ma-pride ka, no? Ma-ego ikaw, na kahit alam mong may pagkakamali ka, hindi ka pa rin humihingi ng tawad, di ka pa rin gumagawa ng paraan para lapitan yung tao at sabihin patawarin mo ako. Hindi mo naman kailangang mag-explain ng mahaba. Yung simple lang na bukal sa kalooban mo yung paghingi ng tawad mo, no? At kasabay nun is ipakita mo sa kanya na kaya mong magbago para sa kanya. Sa pag-ibig, ganun din no? Kung meron kang tao na kinakatakutan or sabihin na natin na para bang nagdadalawang isip ka, nakakausapin mo pa yung taong yan kasi baka galit pa, or kasi baka nag-move on na, or baka kasi hindi ka na mahal, or baka hindi ka napapansin, yung mga ganon, huwag mong pangunahan yung sitwasyon. Yung gagawin mo, no, lakasan mo loob mo. Kung sino man yung nagsusulsul sa'yo, huwag mong pakinggan. Lakasan mo loob mo, magdesisyon kang mag-isa, no, aksyonan mo bago pa masayang ang panahon. And then, dun mo mararamdaman kung deserve mo yung ginawa mong effort na paglapit sa taong gusto mong makabate, makausap, makayakap, makasama. Ganun yun. So, sana, maramdaman ninyong lahat, no, na ang Pasko kasi hindi naman dahil sa regalo, hindi lang dahil sa pakapatawaran. Ito rin yung pagkakataon na pag-isipan mo sa sarili mo na hindi ka pwedeng ganyan na lang, no? Hindi po pwede na
magtiis ka na lang. Hindi po pwede na magtiyaga ka na lang. Kailangan talaga maghanap ka ng paraan or mag-isip ka ng pamamaraan kung paano gumaan ang buhay mo. Kasi, kailangan mo din magkaroon ng peace of mind. Kailangan mo rin magkaroon ng stress-free na buhay. At higit sa lahat, kailangan mo rin mag-ipon. Kasi darating ang panahon, hindi mo na kayang magtrabaho. Ay paano kapag nagkasakit ka? Sino gagastos, di ba? Kapag may bills ka, sino magbabayad? So, di ba, dapat meron kang pension, may health insurance ka, may life insurance ka, o lahat ng insurance na kaya mo, na i-occupy sa sarili mo, para hindi ka maging pabigat sa mga taong makakasama mo or makakasalamuha mo hanggang sa huling hininga mo. Ganun dapat yun. Kasi, kapag umaasa ka sa isang tao, sa asawa mo, or sa kahit kanino, at dumating yung pagkakataon na yung inaasahan mo, pumalya, no? Magkasakit, or biglang nawala namatay, may mga ganun. Paano ka, di ba? So, habang kaya pa, mag-adjust ka sa sarili mo. Habang andyan pa siya, na kaya mo pang kausapin, kaya mo pang harapin, lakasan mo na loob mo. Harapin mo para mag-usap kayo. Kasi ito yung vibration na ito, you will never be able to accept the truth if you will not open your inner vision and yourself, no? Tanggalin mo yung mga deprivation ng iba, yung deception ng iba, kasi minsan ginagawa nila yon, nasasabihin na wag kang pumunta doon. Wag mo siyang kausapin, 'di ba? Wag mo siyang puntahan. Alam mo kung bakit? Kaya kanila pinipigilan dahil alam nila na kapag ikaw yung nagdesisyon, wala silang magagawa. So, kung matagal mo na silang pinagbigyan, matagal mo na silang sinundan or sinusunod, and then wala pa ring magandang nangyayari sa buhay mo, siguro naman, no, alam mo na kailangan mong magdesisyon mag-isa, kailangan mong aksyonan para naman magkaroon ng katuparan ang lahat na pangarap mo sa buhay. Una kasi, pangarap natin maging masaya, no, kasama mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, magkaroon ng financial freedom. Pangatlo, magkaroon ng peace of mind. Ito yung pinakamahirap. Kasi minsan, kapag yung napangasawa mo, nakasama mo, nakalive-in mo, hindi mo kasundo, never kang magkakaroon ng katahimikan sa buong buhay mo. Siguro, ilang oras lang, and then babalik na naman doon sa istorya na maraming problema. No? Pagkatanggap mo ng sahod mo, bayad mo doon, makikita mo listahan, kulang yung pambayad, humahaba ang listahan, patagal ng patagal. So, alam mo na, no? Kasi, kung yung mga taong kasama mo ngayon, hindi pa rin, no? Yun pa rin yung mga taong kasama mo noon, at hindi ka umuunlad sa buhay mo, magpalit ka ng mga tao sa paligid mo. Dahil doon mo mararamdaman na kapag nag-twist yung buhay mo or inilipat mo ang sarili mo, mararamdaman mo minsan na ang bigat-bigat, no, ng buhay mo dito. Ilang dekada mo na silang kasama, bakit mabigat, bakit mahirap? Pero bakit may ibang tao kang makakasalamuha? Ilang buwan lang, 1 taon, 2 taon mo lang nakasama, ang gaan ng buhay mo. Yun, dun ka dapat mag-isip. Sinasabi na ni universe sa'yo, yun ang palatandaan ng power ng universe para gisingin ka sa katotohanan na yung mga tao sa paligid mo, matagal mo nang kasama at hindi ka pa rin umuunlad. Subukan mo magpalit ng set ng mga tao sa paligid mo. Baka magbago ang swerte mo sa buhay. 'Di ba? Special episode tayo.